Hey yo, what is up guys? Welcome back sa channel natin. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo lahat. Ako eto, okay naman. Ayun. And so medyo pumepresko-presko na ngayon, no? Mulang kanina habang gumagawa ako ng video. So sobrang init kasi ngayon, no? Kaya nakakatuwa nung biglang umulan. And anyways, nga pala, no? Kung hindi nyo pa alam, meron tayong bagong project ngayon. I'm doing podcast na din on Spotify. You can search The Needle House Tattoo Podcast. Kung sino mapanood yun, medyo mahabang videos yun. Video din yun, mga kasabwat. Hindi lang yun tugtog. So, check it out on Spotify. Again, The Needle House Tattoo Podcast. Follow nyo ako doon. Yan, meron tayong mga 5 episodes na, if I'm not mistaken, no? Ayun. At nga pala, no, kung hindi ka pa nakasubscribe or bago ka sa channel natin, please do subscribe and click the bell icon para notify ka tuwing may bago tayong video. Dahil every Saturday, 7:30 PM, nag-upload tayo ng bagong video. Okay. Ayun na nga. So, ano nga bang pag-usapan natin ngayon? Well, eto. Dami nagko-comment na ito. Sa mga videos natin, although nakagawa na tayo yata ng video dito about pampamanhid, no? Pero ayun, but again, the question is, kasabwat, okay lang ba na gumamit ng pampamanhid pag nagpapatattoo? Yun. So ang daling sagutin, no? Oo, okay lang naman. Pero gusto kong gawin ng content talaga. Yun, kaya ginawan ko talaga siya ng bukod na video kahit may mga videos na tayo about pampamanhid, no? Pero sagutin pa rin natin yan ngayon. Lagyan muna natin ng konting intro. And we are back. Ayun, so again, the question is, kasabwat, dapat ba akong gumamit or pwede ba akong gumamit ng pampamanhid kapag nagpatattoo ako? Yan, so sagutin natin yan, no? So eto, simulan muna natin, no, sa matinong sagot. Oo naman, wala namang problemang gumamit ng pampamanhid. Wala namang masamang epekto yan or maging epekto sa magiging resulta ng tattoo mo. And we have a lot of numbing creams, numbing solutions na pwedeng gamitin, no, na are made for tattoo talaga. So yun, we have numbing spray, numbing cream, di ba? Numbing ointment. Yan, so madami yan. So pwede tayong gumamit ng ganyan. Walang problema doon. Yun. Now, doon naman tayo sa sagot ko. Personal, no? So para sa akin lang naman, ako sa sarili ko, kung ako yung magpapatattoo, no, hindi as a tattoo artist but as a tattoo client, ako never akong gumamit ng pampamanhid. Hindi dahil sa nagyayabang ako or whatsoever, or wala akong pambili ng pampamanhid, but ako, the reason for me is kasi pag gumamit ako ng pampamanhid tapos nagpatattoo ako, parang it beats the purpose, 'di ba? Parang kaya ka nagpatattoo kasi you're matapang enough, no, to take the pain para lang makuha yung design sa katawan mo na gusto mo, 'di ba? Kaya nga siya tinatawag na extreme body modification, 'di ba? Ewan ko, sa ngayon hindi na siya ganun ka-extreme, no? Kasi ang dami ng mas kakaiba pa kesa sa tattoo. So yun, hindi na siya masyadong tinatawag na extreme body modification, but before it was called extreme body modification kasi nga it alters your appearance permanently, no? And ngayon kasi meron ng tattoo erasure, diba? Laser. Yan. So, that's why hindi mo na rin siya masasabi talaga na it alters your appearance
permanently, 'di ba? Kasi nabubura na siya. And ang dami na ngayon na ginagawa ng iba na talagang extreme, no? 'Yun. So anyways, yan para sa akin lang naman. That's my 2 cents as a tattoo client. But as a tattoo artist, walang problema, no? Kung gagamit ka ng pampamanhid, as long as hindi naman maapektuhan yung end result or yung pinaka art mismo, wala namang problemang gumamit niyan, 'di ba? Mahalaga marunong yung mag-a-apply, 'di ba? Marunong yung tattoo artist, so okay lang, no? Now, pros and cons. Yan. Kapag gumamit ako ng pampamanhid as a client. So number 1, pros dito is talagang namamanhid talaga siya. As in, yun. Kung hindi mo pa siya na-experience, para siyang nangangapal, parang nangangati, tas manhid talaga. Hindi mo talaga siya maramdaman. Doon sa mga part na hindi naman mataas yung pain level, no? Pero doon sa mga matataas yung pain level, eto by experience lang to. Sabi ng mga customer, hindi siya katulad sa ibang part na nawawala talaga yung sakit. Doon sa mga mataas yung pain level, nababawasan yung sakit. It becomes tolerable, sabi nila. Yun. So, yun, ang pros talaga doon is nagnanam talaga siya. As in, you can take a larger piece, 'di ba? Kapag nagnumbing cream ka. Ngayon nga ang uso na ngayon yung pinapatulog, 'di ba? Not sure kung paano yung procedure noon. Meron talagang pinapatulog. Di ko alam kung namamanhid din yung katawan nun or nilalagyan pa nila ng pampamanhid, pero meron ganun. Kasi katulad ngayon, yung pinakabago kong nakita yung kay Lonzo Ball, no? Hindi, kay Lamelo pala, kay Lamelo Ball. No, parang nagpampatulog siya, tapos tinatuan yung buong likod niya, tapos yung buong likod ng braso niya. Yun. Tapos ganun, tulog lang siya, tapos maraming artist yung gumawa. So yun, it's one type of how to deal with pain, no? Pinapatulog. Again, di ko alam yung procedures doon. Wala pa naman ganun sa Pilipinas, di ko pa siya na-experience. Yung gumagawa nun, di rin naman nila in-elaborate, or kung in-elaborate man nila, hindi ko pa nakita or napanood. Pero yun, again, pros is makakatapos ka ng malaking pyesa, 'di ba? Lalo na kung mababa yung pain tolerance mo. Cons naman doon is eto eto rin yung experience ng mga customer, no. Kakayanin mo talaga yung malaking tattoo. Matatapos mo siya, magagawa mo siya, matetake mo siya, matatapos mo yung tattoo. Pero by the time na mawala yung epekto ng pampamanhid, yung sakit niya hindi gradual. Yun yung sabi nila, hindi siya gradual katulad ng pag nagpapatattoo ka, maliit na lining muna, palaki ng palaki hanggang pasakit ng pasakit. Doon daw, kapag gumamit ka ng pampamanhid, yung sakit, isang bagsakan pagbalik. Kung halimbawa mo nagpagawa ka ng back piece, pagbalik ng sakit, buong likod mo na yung masakit, 'di ba? Hindi yung baba muna, pataas ng pataas. 'Di ba? Parang kasi kapag dahan-dahan kasi yung sakit, parang nakakasanayan ng katawan mo, nakakapag-adjust yung isip mo. Pero yun, kapag ganun daw, biglang bumaba or nawala yung epekto ng pampamanhid, isang bagsak daw yung sakit noon. Although dahan-dahan naman siyang sumasakit, pero sa laki kasi, 'di ba? Hindi parang masyadong masakit. Kaya madalas yung ibang ginagawa na talagang nagpapampamanhid, kinabukasan, lalo kapag malaki yung ginawa ko, halos lagnatin sila. Yun. So, ganun yung nangyayari. Yung kay Labi Dudes, si Labi Dudes, ginamitan ko ng pampamanhid yan. Natapos niya yung buong design. Medyo malaki din yun. Parang 8x5 yata yung sukat ng design. Inches yun. So, nung matapos niya, nung nawala yung epekto ng pampamanhid, ayun, medyo talagang nahirapan siya i-take yung pain. Kasi, nasakit daw talaga. Halos lagnatin siya. Mayak-yak pa nga siya. Umiyak na nga eh. Ayun. So, yun yung isang cons kapag gumamit ka ng pampamanhid. And, ayun, yun lang naman para sa akin yung mga nagiging epekto niya.
or yung pros and cons niya. Pero yung sa akin, on a personal level, sa sarili ko, gaya nga ng sabi ko kanina, it beats the purpose kasi. Pero naglalaban kasi yung yung side ko bilang isang tattoo enthusiast, tsaka yung side ko bilang isang tattoo artist. Kasi as an enthusiast, 'di ba? Sa sarili ko kasama kasi yung pain doon sa maaalala mo doon sa tattoo eh. Kasama din yung depende kasi, iba-iba rin tayo naman eh. Katulad ko ako noon na I was dealing with something noon nung nagpatattoo ako sa leeg. So, sa leeg kasi masakit talaga siya. So, medyo nakatulong sa akin personally yung mentally, yan, emotionally, yung pain doon sa tattoo. 'Di ba? Kaya hindi ako nagpapampamanhid. Kasi dinadama ko talaga yung experience ng pagpapatattoo. Yun. Again, I'm very old school, medyo matandang tao ako, kaya ganun ako. Pero yung side ko naman as a tattoo artist, 'di ba? As long as you got the design that you want, 'di ba? Yun nga yung pinaka significant para sa iyo, yung design eh. Kaya mo nga siya pinatattoo, 'di ba? It's permanent na, nasa iyo na 'yan. So whatever it takes, basta makuha mo yung design, 'di ba? You get the feeling, the emotion that you wanna get kapag nakikita mo yung tattoo. Yun. So iba-iba tayo, no? Again, ako as a tattoo artist, open-minded naman ako. But personally, 'di ba? Bilang isang tattoo enthusiast din, bilang isang client din kasi dami ko rin tattoo. Yun. I disagree with pampamanhid. No. Pero as a tattoo artist, mas okay 'yan para sa akin kasi less yung likot ng tinatatuan, mas malaki yung natatapos nila, 'di ba? Mas madali ako nakakagawa. Yun. Kaya naglalaban yung side ko bilang tattoo artist tsaka yung side ko bilang client din, 'di ba? Client din naman ako. Ayun, yun lang naman. Kung umabot ka dito sa dulo ng video, maraming salamat kasabwat. Kasi medyo nahihirapan tayo sa retention ng mga viewers natin, no? At medyo bumababa na rin yung views natin. Sana bumalik tayo sa dati, no? Yung medyo madaming views, and para di naman ako mawala lang gana gumawa ng mga videos. Kasi syempre, ang hirap din kung tuloy-tuloy akong gumagawa ng videos, nag-iisip ng mga content, tapos wala namang nanonood. Sayang naman, 'di ba? Baka huminto na lang ako pag ganun. Pero pasensya na ako, nagrarant ako, no. Patapos na tong video pero nagrant pa ako. Pero sana dumami pa rin yung videos, yung mga subscribers natin, dumami pa rin yung nanonood, no. Kasi parang 15% lang ng subscribers natin yung patuloy na nanonood ng mga videos natin. And ayun, medyo syempre pag wala kasing nanonood, nakakalata gumawa ng video, nakakawala ng gana. So sana dumami pa yung mga nanonood sa atin. Bumalik yung mga dati, no. Tagal ko rin kasi nawala, kasalanan ko din naman. But again, I'm still thinking of ways on how to innovate my videos, no? Paano pagandahin, paano pasayahin, mag-isip ng iba pang content or format ng videos na hindi naman maapektuhan yung about sa tattoo. Gusto ko about tattoo pa rin kasi dyan tayo nagsimula. I'm trying to do a motovlog video, no? Gusto kong mag-motovlog, no? May bago akong motor, tapos gusto kong bumili ng GoPro. But I'm still trying to think on ways on how to incorporate yung tattoo doon sa pagmo-motovlog. And gusto ko lang sumubok din ng iba, 'di ba? Kung mapapansin niyo, nag-upload din ako ng mga kakaibang videos na hindi naman related sa tattoo, but it doesn't get any views or attention or whatsoever. And so
Kayo, comment kayo sa baba kung may mga naisip kayo na pwede kong gawin or pwede nating ibahin dito sa channel, no? I wanna do a lifestyle video, but hindi naman ako, medyo boring naman akong tao. I don't know. I wanna think of other ways on how to make this channel lively again, no? Kasi medyo malungkot na dito sa channel. Konti na yung views, hindi na masyadong maangat yung subscribers. Sayang naman, pa 17k na yung subscribers natin, 'di ba? Tapos sobrang dami na nating videos, 200 plus na. Sayang kung titigil tayo. Okay, yun lang. Again, kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na at click mo na yung bell icon para nanonotify ka pag may bago tayong video. Okay, para magtuloy-tuloy tayo. Yun. Again, check out niyo yung podcast natin sa Spotify, The Needle House Tattoo Podcast. Follow niyo ako doon. Yun lang. Peace out.